namatayan ka na, kung ikaw yung babae, namatayan ka na, buntis ka pa ng 5 months, tapos hindi ka pa permanent resident dito. Ano daw nung pumunta raw siya umaga na, pagpunta niya raw sa, sa ospital, na raw, bedridden na, gulay na raw yung asawa niya. Hindi ko pa talaga alam po kung anong gagawin. Lubos na nagluluksa ngayon ang 5 buwang buntis na byuda ni John Paul na si Milky. Sinabihan na agad ako ng doktor na wala na siyang chance, wala na raw surgery, hindi na siya, kahit i-surgery din, hindi na siya makakasurvive dahil daw sa impact sa utak niya. Kaya ngayon, nahihirapan ako kasi ako lang mag-isa kasi dito So wala yung kids namin nandun sa Pinas. Kung hindi ako mag-work, paano ako makakagain ng hours para sa maternity leave ko? Yun, video lang tayo. Mali yata yung decision ko na nag-short lang ako Daming lamok. Mga lamok dito lalaki. Ang sakit mangagat Saka matitigas yung mukha ng mga lamok dito. Kahit yung, alam mo yun, aambahan mo na ng palo. Hindi maalis Dami rito mga daming mga mekos. Mga kapitbahay namin. Amoy rito, amoy curry. Yung lagi yung mga pagkain nila. Marami sila rito. Dati hindi naman yung mga unang dating namin. Karamihan dito mga puti pa, mga ganyan. Ngayon mas marami na yata sila. Kahit saang dun sa may kabila. Ano pa rin, yung baha dito sa Assiniboine River, ganun pa rin. Pero na raw, humuhupa na. Sabi ng boss ko, kausap ko kanina. Yung parang bumababa na daw. Pero hindi pa kasi nadaanan ko kanina, ganun pa rin. Kasi taas pa rin na kalsada Sana, na siya, yung parang bumaba na. Kasi tulad ngayon, tinan nyo, madilim na naman Mukhang uulan na naman. Sana mabawasan na. Para hindi rin nangangamba yung mga nasa paligid na lugar. Kasi anytime daw yung iba nga nag-impake na Nakita ko sa news kagahapon. Yung iba raw nag-impake na. Kasi baka biglang, alam niya, hindi raw alam kung ano mangyayari. Buti dito sa lugar namin, kasi dati raw, nagbabaha din dito. Ngayon, ang ginawang preventive measurement nila, yung naglagay sila ng water reservoir. Shit! Meron dito sa may gilid. Pakita ko sa inyo. Kasi talagang, kasi tingnan nyo parang pababa yung daanan dito. Naiipon daw yung tubig kaya nagbabaha. Pero ngayon, hindi na. Yun ang maganda. Buti naman medyo nawala yung araw. Ang init sakit sa balat pagka maaraw Ayan yung sinasabi ko. Yan. Water reservoir. Diba dati pagka binibidyo ko yan, parang open field lang siya na puro dahon. Ngayon, ang ginawa dyan, binutasan. Para dyan yung bagsakan ng mga tubig, tubig ulan, yung yung bagsakan ng mga, kunyari sa snow, yung mga natutunaw na snow, yan daw. Mukha namang effective kasi walang walang baha Wala lang, ikot-ikot lang tayo. Dapat mag-basketball ako kaya natamad ako Pero nga pala, meron ako nabalitaan. Yung kababayan, hindi pa sila permanent resident dito sa Canada. Taga Saskatchewan. Originally sa Ontario sila. Ngayon, lumipat sila sa Saskatchewan para mag-apply ng permanent resident. Saka, lumipat lang daw sila nung yung asawa niya nakakuha ng full-time na trabaho. Siguro kakakuha lang ng work permit. Ito na nga yung masamang balita. Yung kanyang asawa, lalaki, na aksidente. Na-aksidente sa e-scooter. Diba? Meron pa ring e-scooter dito Actually, kahit dito sa amin, meron mga ganyan yung mga e-scooter. Nakita na lang daw siya ng mga otoridad. Na-aksidente na. Tapos ang masama pa nun, yung katawan niya lang ang nakita. Tapos wala na yung wallet, wala na yung cellphone, wala na rin daw yung e-scooter. Parang nanakawan pa. Diyos ko po. Hindi na lang tinulungan nalaman daw, ini-inform na raw siya yung babae. Tinatawagan kaya natulog siya.
kung paano nalaman yung identity nung lalaki sa sa yung biometrics, yung iniscan nga siya na nalaman kung sino yung pagkatao niya kasi wala na eh. Wala na yung mga wallet niya, wala na yung wallet niya, wala na yung cellphone. Tapos yun, ang masama nito, yung naulila niya, yung kanyang asawa, buntis pa ng 5 months. Isipin mo yun, namatayan ka na, kung ikaw yung babae, namatayan ka na, buntis ka pa ng 5 months, tapos hindi ka pa permanent resident dito. Nung pumunta raw siya, umaga na, pagpunta niya raw sa ospital, bedridden na, gulay na raw yung asawa niya. Tapos sinabihan na rin daw siya ng doktor na kahit daw i-surgery, hindi na raw maililigtas. Kumbaga, gulay na raw talaga. Kawawa, no? Tapos ang isa pang matindi nun, meron pa silang 2 anak na naulila. Pero nasa Pilipinas, hindi raw nila sinama. Ang saklap, no? Talagang hindi mo masasabi yung kapalaran. Nakakatakot. Iyak nga siya ng iyak eh, yung sa interview niya. Sa Omni News ko napanood eh. Tapos nung hindi naman niya sinabi kung anong parang future plan niya. Sabi niya, syempre may trabaho din siya eh. Ang sabi niya, kailangan niya raw magtrabaho kasi para buuhin daw yung kanyang, kasi bago lang din yata siya sa trabaho eh. Kailangan niya raw bunuin yung yung number of hours para makaabili siya ng EI. Yung parang pang-emergency na pagka nanganak ka, kahit di ka magtrabaho, papasahurin ka rito ng government ng Canada. Hindi raw siya pwedeng umalis pa sa trabaho at mag-leave. Kasi nga, yun nga, kawawa. Opinion nyo, kung kunyari, kayo yung nasa kalagayan ni, wife, anong gagawin nyo? Ano yung magiging desisyon nyo para sa sarili nyo at sa inyong anak? Para sa akin yung aking opinion lang. Uwi na lang ako sa Pilipinas, hindi ko muna ipupurso yung pagiging pagiging residente or permanent resident. Ang hirap niyan, may dinadala kang may pinagbubuntis ka, tapos puro stress yung yung mararamdaman mo. Makaka-apekto rin yun sa baby, di ba? Akala mo naman babae na, pero alam ko ganun yun eh, kasi kung ano yung nararamdaman ng nanay, yun din yung nararamdaman ng baby mo, di ba? Tapos ikaw lang mag-isa, wala kang katuwang. Kung ako sa kanya, let go niya muna yung pangarap na Canada. Muna siya, uwi muna siya. Marami pa namang pagkakataon na pwedeng bumalik, no? Hindi pa siguro ito yung time para sa iyo, para sa Canada. Ganoon naman di ba? Hindi dahil hindi ka na napagbigyan or hindi mo nakuha yung gusto mo. Sarado na yung oportunidad na yun, hindi pa. Right time, right moment. Siguro ganun lang. Saka syempre, isipin niya rin muna yung kalagayan niya, yung kanyang health lalo. Malaking bagay yan na ang hirap dalin. Ikaw lang mag-isa. Saka may mga anak ka naman sa Pilipinas. Saka maganda dun sa Pilipinas. Sa experience lang namin syempre, parang i-compare ko lang. Yung misis ko na nalulungkot pa na kahit buo na kami ditong pamilya, she's still longing sa kanyang pamilya na nasa Pilipinas kasi hindi siya sanay na mapalayo sa pamilya niya sa Pilipinas. So may mga time na ganun, malungkot siya, minsan makikita mo umiiyak na siya. Paano pa kaya kung yung katulad ni Kabayan na siya lang mag-isa ngayon, tapos buntis, tapos hindi ka pa permanent resident. Kumbaga yung mga benepisyo kasi kaya sinasabi ko na hindi pa permanent resident kasi pag ganyan, hindi pa kumpleto yung benepisyo mo di ba? Kaya parang masyadong mahirap dalin ng isang individual yung na dinadama ni Kabayan. Kaya ang para sa akin sa aking opinion, umuwi na lang muna siya sa Pilipinas at bumalik na lang siya kung kunyari maluwang na yung Canada, di ba? Hindi na mahirap kasi sa totoo lang mahirap talaga. Mahirap talaga maging permanent resident ngayon dito sa Canada. Tapos isama mo pa yung wala siyang ka-partner. Tapos meron siyang baby na paparating, di ba? Yung may mga nga rito
dalawa sila eh. 'Di ba? Nanay, tatay. Pagka nanganak, hirap pa rin eh. Paano pa kaya na siya lang, 'di ba? Kaya yun lang ang aking opinion sa ganitong sitwasyon. Kayo kung ano yung inyong opinion, pwede niyo i-comment sa baba. Kung ano yung inyong magiging desisyon kung kayo ay nasa kalagayan ni Kabayan. Condolence kay Kabayan. Sana malagpasan niya tong pagsubok na to. Na? Yun lang. Nagkwento lang ako. At para meron tayong video. Medyo binubuhay ko tong YouTube ko eh. Kasi 2 buwan yata akong hindi nag-upload. Kaya binubuhay ko. Salamat sa mga lumang mga subscriber ko na nanonood pa rin, sumusubaybay. May mga nagme-message pa sa akin na uy, bakit di ka na nag-vlog? Maraming salamat sa suporta. Tapos yung sa mga bagong nanonood, subscribe kayo sa aking YouTube. Meron akong bagong Facebook, doon ako nag-upload ng mga bagong trabaho. Kung gusto niyo mag-apply, mga agencies, mga employers na naghahanap ng hindi lang pang Canada, pati sa UK, pati sa New Zealand, sa UAE, sa Middle East, marami. Basta pinopost ko, saka doon lang tayo sa legit. Inaano ko muna, nire-research muna natin kung ano ba to, kung legit ba to, at saka ko sinishare sa Facebook. Sa Facebook ko madalas yun pinopost yung mga ganun. No? Sige na. At ako'y babalik ang katinan pa ako. Ang dami ko ng kagat sa sa legs. Visit kahit umaandar. Sabi ko sa inyo, mga malulupit mga rito eh. Mga lamok dito para mga dinosaur. Na, yun na. Like, share, subscribe mga galam. Yun. Sinapaalam.